Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay pagkalob niya ang kabutihan sa gabing ito at sa mga susunod pa na mga gabi. At nawa ay ilaan niya ang ikhlas at pagsumikap natin sa mga sandaling ito sa tala ng ating mga mabuting magawa. So last time natalakay natin ang patungkol sa mga Arabo bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga tribo na kinabibilangan ng mga Arab na kinabibilangan ng pinagmulan ng lahi ni Propeta Ismail, at ang mga Arab na lumisan at ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi na nagkaroon ng pagkakakilanlan. At natalakay din natin ang mga kaganapan sa buhay ni Propeta Ibrahim nang binisita niya ang kanyang anak na si Propeta Ismail, at kung ilang beses siyang bumisita at ang mga pangyayari na nangyari sa kasaysayan ng kanilang buhay habang sila ay nabubuhay. Natalakay din natin last time na si Propeta Ismail alayhis salam ay nabuhay ng 137 years base sa mga ngaral ng Islam. So, ang pamumuhay ni Propeta Ismail alayhis salam at ang kanyang lahi at ang kanyang mga anak ay tumagal ng humigit kumulang 20 na siglo. 20 na siglo, at nanatili ang tribo ng Jurhum sa Makkah sa humigit kumulang 21 na century. 21 na century. At ang pananatili dito ni Propeta Ismail kasama ang kanyang mga anak ay pananatili na kung saan hindi talaga nanatili ang kanilang lipi ng ganoon ka tagal o sumobra pa sa mga panahon na yon. Sabihin, after ng 21 na century, sa mga anak ni Propeta Ismail alayhis salam, nagsimula na yung malaking pagbabago. Ano yung mga pagbabago na yon? Ang mga Arab ay unti-unting nagsikalat na, hindi lang sa lugar ng Arabia o sa lugar ng Jaziratul Arab, bagkus ay ang iba sa kanila ay nagsikalat na sa ibang lupain tulad ng Iraq at ang mga karatig na lugar na ito. Meron lang mga natira na mga Arabo na nanatili sa Makkah. Sila yung mga nomad na kung tawagin kung saan yung kanilang pamumuhay ay nasa paraan ng nomadic. Ibig sabihin, kung nasaan ang merong tubig, nandun sila. Kung nasaan ang may tumutubong mga damo, nandun sila. Dala-dala nila yung mga tent nila, dala-dala nila yung mga hayop nila, umahanap sila ng mga lugar at lupain na pwede silang manatili panandalian habang may pagkakataon gaya ng pagtubo ng mga halaman at damo, at ganoon din ang pagkakaroon ng tubig na magagamit sa kanilang pangangailangan. Walang gaanong naging pagpapahalaga sa Makkah, lalo na sa Baitullah o sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Kaaba, ng ganong pagpapahalaga. Kasi ang mga Arab ay, alam naman natin ang Jaziratul Arab, ang lupain ng Jaziratul Arab bago pa man ito naging Saudi Arabia, isang malawak na lupain na disyerto. Kahit na ang mga mananakop na halimbawa mga Romans, mga Persian at mga kilalang mananakop sa buong mundo, hindi sila nagkaroon ng interes sa mga lupain na ito. Kumbaga, hindi sila nagkaroon ng interes na sakupin o kaya naman ay pumailalim sa kanila, kasi nakikita nila na ang lupain na ito ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanila, lalo na sila yung mga tipo ng tao na pag dumating sa isang lugar, magtatayo sila ng sibilisasyon. So nakikita nila ang lupain ng Arabia, hindi siya lugar na kung saan ay tumpak para sa ganitong uri ng nakagawian nila bilang mga parte ng mga mananakop. Alam naman natin ang Romans at ang Persian ay dalawang higanting imperyo bago pa man dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kilalang kanilang kapangyarihan sa gitnang silangan na sila ay tinuturing na halos sakupin nila ang buong mundo. Yung dalawang kaharian na ito, kaharian ng mga Romans at ang kaharian ng Persian.
At sila ay nagkaroon ng digmaan ng mahabang mga panahon. Silang dalawa. Karoon sila ng mahabang digmaan sa mahabang panahon bago pa man dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang pagbubuod, ang mga Arab ay nananatili sa ganung kalagayan hanggang dumating si Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab. Itong si Qusay ibn Kilab na to ay merong malaking ginagampanan sa kasaysayan ng mga Arabo bago pa dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay si Qusay ibn Kilab. Binanggit na si Qusay ay namatay ang kanyang tatay habang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang nanay, at ang kanyang nanay, pagkalaon na siya ay pinanganak, ay nakapag-asawa mula sa ibang tribo, ibang lipi. Ito yung Banu Udra. At pagkatapos nito ay yung lalaki na nakapangasawa sa nanay ni Qusay bin Kilab, ay idinala si Kilab, si Qusay sa kanyang paglalakbay dahil negosyante siya. Nadala niya si Qusay bin Kilab sa kanyang paglalakbay sa mga karatig lupain ng Arabia o ng Jaziratul Arab tulad ng Syria o ano pang mga bansang karatig nito. At dito natuklasan ni Qusay bin Kilab ang isa sa mga nagpapabago sa nakagisnan ng mga Arabo na hindi nakagisnan sa mga sinaunang panahon. Ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. So si Qusay bin Kilab, napangasawa niya ang isa sa mga kilalang tao sa Makkah. At ito si Hulail ibn Habshiyah na galing sa tribo ng Khuza'ah. So si Qusay bin Kilab ay nakita niya sa kanyang paglalakbay sa Syria at mga karatig na lugar nito ang mga kaganapang hindi niya nakagisnan sa lupain ng Jaziratul Arab. Pagkalaon nang siya ay tumating sa 8 gulang, napangasawa niya ang anak ng kilalang ma-impluwensyang tao sa Makkah ng pangalan ay Hulail ibn Habshiyah na mula sa tribo ng Khuza'ah, at ang anak nito na babae ay ang pangalan ay Hubba. So si Hubba ay napangasawa ni Qusay ibn Kilab, at ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuno at impluwensya at politikal na nakagisnan ng mga Arabo sa Makkah, lalo na sa pamumuno sa mga banal na mga gawain sa loob ng Makkah. Banal na gawain at mga tungkulin sa loob ng Makkah. Merong mga iba't ibang uri ng narration na kung saan paano naging isang makapangyarihan ang katulad ni Qusay ibn Kilab na dati naman ay hindi siya kilala sa lupain ng Makkah. So sabi ko nga ay napangasawa niya ang anak ni Hulail ibn Habshiyah na mula sa tribo ng Khuza'ah na isa sa mga impluwensyang tao sa Makkah. So ito siguro yung first move o first step ng isang tao kung gusto niyang susunod na maging maimpluwensya, kung ang napangasawa mo ay maimpluwensyang pamilya. Napangasawa niya yung anak ng maimpluwensyang tao, at nang dahil dito ay nagkaroon siya ng mga anak, at ang pagkamatay ng kanyang biyanan ang naging first move niya para pangalagaan niya o siyang mamuno sa tinatawag na Makkah. Kinausap niya ang mga iba't ibang tribo at sinabi niya na siya ang susunod na mamumuno pagkatapos ng kanyang biyanan. So isa yun sa mga theory na sinabi ng mga ulama patungkol dito. So pangalawang theory ay ibinilin ni Hulail sa kanyang mga nasasakupan na kung ako ay papanaw na, ang susunod na mga hawak sa aking pamumuno ay ang aking manugang na si Qusay ibn Kilab. So siya yung iniatas na mamuno, at nang hindi magkalaon ay hindi umayon ang mga tao at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Qusay ibn Kilab at ng mga taong ayaw sumunod sa kanya, pero natalo niya sila. Pero sa kasamang palad ay natalo ni Qusay ibn Kilab ang mga tao na to, at siya ang naging dahilan kung bakit siya ang sumunod na namuno pagkatapos ng maimpluwensyang tao, bukod sa napangasawa niya ang anak nito na si Hubba.
So, binabanggit itong lagi si Qusay ibn Kilab, binabanggit ito lagi kasi malaki yung naging impluwensya niya sa Makkah. Alam natin na ang Makkah ay isa sa lugar na inirerespeto ng mga Arabo, ginagalang ng mga Arabo, nandito yung gawaing pagsamba nila, at hindi natin dapat tanggalin sa isipan natin na bagamat namuhay dito si Propeta Ismail at ang kanyang mga anak, nang humigit kumulang 21 na century, nananatili pa rin ng mga tao, ang ilan sa kanila, sa pagsamba sa kaparaanan ng monetismo, ito tawag na tauhid. Nanatili sila doon hanggat sa nabago ng malaking pagbabago ng dahil sa lalaking ito. Siyempre ito ay kabilang na sa tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binabanggit natin ito kasi ito ay merong malaking pagbabago sa lipunan ng mga Arabo ng pagdating ni Qusay ibn Kilab. So, pagkamatay ni Hulayl, ang sumunod na namuno ay tinasawag na si Qusay ibn Kilab. At sabi ko nga, dito nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng malaking pagbabago. Bakit nagkaroon ng malaking pagbabago? Tatalakay natin bakit nagkaroon ng malaking pagbabago. So, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga taong ayaw sa pamumuno ni Qusay ibn Kilab. Kasi ang mga Arab, isa sa binabanggit ng kasaysayan, ang mga Arab, para silang nasa maliit na bansa na merong kanya-kanyang namumuno. Ibig sabihin, pagkatapos ng mamatay, meron dapat susunod na mamumuno. Hindi yung pwedeng sisingit na lang yung kung sino-sino. So, ang impluwensya ay malaki ang dulot nito sa lipunan, lalo na kung malapit ka sa makapangyarihan. Kung malapit ka sa makapangyarihan, hindi malayo na mas mauna ka pa sa kanya kaysa sa anak niya o kaya kung sino man na pwedeng sumunod sa pamumuno. At nagkaroon nga ng digmaan at nanalo si Qusay ibn Kilab. At sa panahon na ito, tinawag siya na Shaddak. Ibig sabihin ng Shaddak, yung taga-durog. Dudurugin niya lahat ng haharang-harang sa kanyang pamumuno. So ganun siya ka-impluwensyang tao. So sa pamumuno ni Qusay ibn Kilab, nagkaroon ng pamumuno sa Makkah na nanatili ito hanggang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga sumusunod. Ito yung mga tinatawag na pamumuno na may karangalan. Ibig sabihin, once na namumuno ka sa Kaaba, once na namumuno ka sa Makkah, kinikilala ka ng mga Arabo, hindi lang ng mga bigating tribo ng mga Arabo sa Makkah, bagkus lahat ng nakakarinig sa pamumuno mo sa lupain ng Jaziratul Arab ay kumikilala sa iyong kapangyarihan. Ano-ano ang mga pamumuno at karangalang pinamumunuan ni Qusay ibn Kilab matapos mapailalim sa kanyang pamumuno sa Makkah. Ito unang-una yung Riyasatu Darin Nadwa. Riyasatu Darin Nadwa, dito nila ginaganap yung pamumuno, ito yung pagpupulong sa bulwagan. Ibig sabihin, merong isang lugar sa Makkah na tinatawag na Darun Nadwa. Dito sila nagpupulong sa mga usapin na mayroong mabigat na usapin o kaya malaking usapin. At bilang isang pinuno sa Makkah, pinamumunuan ito ni Qusay ibn Kilab. Pinamumunuan ito ni Qusay ibn Kilab. Pangalawa, yung tinatawag na liwa. Liwa, ibig sabihin nito, pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Arab, ang nagdadala ng watawat ng mga taga-Makkah ay si Qusay ibn Kilab o ang sinuman na pahintulutan niyang magdala ng watawat. Sa naunang panahon kasi, pagdadala ng watawat ay isang karangalan. Tanda ng pamumuno at tanda ito ng nasa upper hand ka talaga, meron ka talagang kinikilala kang tao sa lipunan. At ito ay hindi ibinibigay sa iba, maliban kay Qusay ibn Kilab o sa sino man ng kanyang pahintulutan o kaya sa kanyang mga anak. Pangatlo, Al-Qiyada. At Al-Qiyada, ibig sabihin nito, walang sino man na manlalakbay o kaya naman ay businessman na lalabas ng Makkah. Sakay-sakay ang kanyang mga sasakyan, maliban lamang papahintulutan ito ni Qusay ibn Kilab. Sabihin, kailangan magbigay ka ng courtesy call. Darating ka, aalis ka, magbigay ka ng courtesy call sa may-ari na namumuro doon sa malaking impluwensya ka dito. Kasi pag hinarangan mo, hindi makakaalis yung mga negosyante at hindi rin makakapasok yung mga negosyante. Magbibigay sa iyo ng courtesy call yung
mga negosyante bago sumakay ng kanilang mga sasakyang gamit o kaya naman ay lilisan sila. Lahat ito nasa pamumuno niya o kaya ng kanyang mga anak o kaya kung sino man ang kanyang pahintulutan. So kung wala siyang pahintulot, hindi pwedeng umalis o hindi pwedeng dumating. Pang-apat ay tinatawag na hijaba. Kasama sa pamumuno at karangalan ni Qusay bin Kilab, siya ang merong responsibilidad sa pangangasiwa ng Kaaba. Ibig sabihin, yung susi ng Kaaba, nasa kanyang kamay at sa sino mang kanyang pahintulutan. Yun ang tinatawag na hijaba. Hindi ito basta-basta binibigay. Kahit sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa panahon ngayon ay isang pamilya lamang ang nagdadala at nagtatago ng susi ng Kaaba. Mula doon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon ay isang pamilya lamang ang nagdadala ng susi ng Kaaba. Walang duplicate yun na yung hari ng Saudi Arabia, bubuksan niya, ganon, hindi ganon. Inirerespeto nila yung tagapagtago, tagapagdala ng susi ng Kaaba. So, kabilang din dito yung tinatawag na Siqayatul Hajj. Tungkulin at pamumuno, sa lalim din ng pamumuno ni Qusay ibn Kilab, ang bantayan ang pagpapainom ng mga nagsasagawa ng Hajj galing sa iba't ibang lugar. So isang karangalan sa mga taga-Makkah na may pupunta na galing sa labas ng Jaziratul Arab para magsagawa ng Hajj at sila ang nagpapainom nun. Sila yung nagbibigay ng tubig na kakailanganin nila bilang pagpapainom. Ito ay nasa pamumuno ni Qusay ibn Kilab at ang kanyang mga anak. At kabilang din dito yung tinatawag na Rifadatu al-Hajj. Rifadatu al-Hajj, ito yung si Qusay ibn Kilab, kinausap niya yung mga taga-Makkah, kinausap niya na mag-ambag-ambag sila ng kanilang ari-arian para pag dumating ang seasonal ng Hajj, may mga taong darating mula sa malayong lugar, kapos sa pagkain, kapos sa pangangailangan, sila ang magpapakain. At pinamumunuan niya yun. Yun ang tatawag na Rifadatu al-Hajj. So mga tungkulin na to ay tungkulin ni Qusay ibn Kilab. Tungkulin ito ni Qusay ibn Kilab. So si Qusay ibn Kilab ay nagkaroon siya ng mga anak. Nagkaroon siya ng mga anak at ang kilala dito ay si Abdul Manaf at si Abduddar. Si Abdul Manaf at si Abduddar. So si Abdul Manaf, kilala ang kanyang pamumuno at mabango siya o kilala siya ng mga tao na mayroong mabuting pamumuno at ang kanyang pamumuno ay nirerespeto ng mga tao, hindi gaya ng kanyang kapatid na si Abduddar. Kumbaga, ang naabot ni Abdul Manaf bilang anak ni Qusay ibn Kilab ay hindi katulad ng naabot ni Abduddar. At dito, nang dahil dito ay habang nabubuhay si Qusay ibn Kilab ay ninais niya na ibigay ang marami sa mga pinamumunuan niya sa isa sa kanyang dalawang anak. At ang isa sa pinagbigyan niya dito si Abduddar. So balit ang namatay na si Qusay ibn Kilab, ang mga anak ng dalawa na ito, si Abdul Manaf at si Abduddar, ay nagkaroon ng pagtatalo patungkol sa pamumuno. At nang dahil dito ay hinati ang pamumuno sa mga anak ng dalawa na ito. Kumbaga yung dating lahat ng pamumuno ay nasa isang tao na nailipat sa kanyang anak at yung mga anak na to ay nagkaroon ng pagtalo-talo. Humantong sila sa digmaan, magpipinsan sila. Pero nag-ayos din sila at hinati nila ang pamumuno sa dalawa. Ibig sabihin, yung mga anak nitong si Abdul Manaf at yung mga anak nitong si Abduddar ay nagkaroon ng paghahati sa pamumuno ng mga binanggit natin. Ito yung Al-Liwa, yung Rifadatul Hajj, yung Darun Nadwa, yung Qiyada, yung Liwa, yung Siqayatul Hajj. Pinamunuan nila ito ng hati ayon sa napagkasunduan ng magkabilang panig. Ngayon, dadako tayo sa katauhan ni Qusay ibn Kilab. So nabanggit ko kanina na si Qusay ibn Kilab ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mga Arabo pagkatapos ng mahabang panahon na pamumuno ni Ismail alayhis salam kasamang kanyang mga anak na tumagal ng 21 na century. Bakit nagpabago ito
sa kasaysayan ng mga Arabo. So binanggit ko nung una na si Qusay ibn Kilab ay meron siyang tiyo o asawa ng kanyang nanay. Ibig sabihin, stepfather niya na dinadala siya sa lugar ng Syam para sa pagdenegosyo. Dito nakita niya ang maraming kakaibang nasaksiyan niya na hindi niya nasaksiyan sa pananatili niya sa Makkah. At kabilang na sa mga nasaksiyan niya na ito ay yung tinatawag na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sa Makkah, noon wala naman talagang pagsamba na ganito. Yung mga tao nananatili sila sa relihiyon na pinanatili ni Ismail alayhis salam. So ang mga Arab sa panahon noon ay nananatili sa monetismo, ibig sabihin yung pagsamba sa nag-iisa lang ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero walang konkretong nilalaman ang kabuuan ng pagsamba nila at pagkilala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta naniniwala sila na merong nag-iisang dapat pagtuunan ng pagsamba at ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba sa mga Arab ay yumakap sa pagka-Kristiyano. Yumakap sila sa pagka-Kristiyano, lalo na yung mga ibang malalayong mga Arab. Ang iba naman ay pumasok sa pagiging Hudyo. Pumasok sila o yumakap sila sa pagka-Hudyo. Ito yung mga Banu Nadir, Banu Khuza'a, mga tribo na nasa Madina na yumakap sila sa pagka-Hudyo. Ang iba naman ay nanatili sa relihiyon ng Sabaiya. Yung Sabaiya, ito yung sumasamba sa mga buwan ng mga bituin. At ang iba naman ay nanatiling walang Diyos. So, nahati-hati yung mga Arab. So, si Qusay ibn Kilab, pagdating niya ng Syam, ay nakita niya ang mga tao na sumasamba o may sinasamba silang rebulto. Pastahsanahu, ibig sabihin, naisip niya na mabuti yun. Naisip niya na maganda. Naisip niya yung pagsamba sa rebulto o may kinikilala kang estatwa o nakikita mo yung sinasamba mo, ay naisip niya na ito ay isang magandang gawain na wala naman sa lupain niya ng Jaziratul Arab. Kaya ang ginawa niya, dinala niya yung pagsamba na yun sa Jaziratul Arab. Dinala niya yung pagsamba na yun sa Jaziratul Arab. At doon na nga, unang nagkaroon ng tinatawag na sinamba ang mga Arabo at ito ay si Hubal. Si Hubal ang unang rebulto na kinikilala ng mga tao. Si Hubal ang unang rebulto na kinikilala ng mga Arab sa Makkah. At ito ay isa sa mga pinakasikat na rebulto na dala ni Qusay ibn Kilab o pinakilala niya sa Makkah. At ito ay nasa loob ng Kaaba. At ito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang masakop niyang Makkah at mabuksan niya ang Kaaba, naglalaman ng Kaaba ng umigit kumulang 360 na rebulto. At lahat ng ito ay inilabas niya, ipinalabas at sinunog. Ito yung araw na nasakop na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Pero before yon, sa mahabang panahon, lalo na sa panahon ni Qusay ibn Kilab, ay yung Hubal, dinala niya sa Makkah, pinasok sa loob ng Kaaba. Ang itsura ni Hubal, ito ay gawa mula sa bato na pula. Sa ito ay bato na kulay pula sa katayuan o kaanyuan ng tao. Hindi kalaunan natanggal yung kanang kamay nito, pinalitan nila ng gold. Pinalitan nila ng gold. So, siyempre, respeto sa rebulto. Respeto sa rebulto. Yun si Hubal. At di kalaunan, nagkaroon na rin ng ibang rebulto tulad ni Lat. Ito yung itong Lat, Al-Uzza, wa Manat, binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na para'aytumul Lata wal Uzza, wa Manat al-Thalithatal Ukhra. So ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ito kasi yung mga sikat na mga rebulto sa panahon ng mga Arabo. Bago pa dumating na propeta, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang si Manat ay sinasamba ito sa Taif. At isa itong kilalang sinasamba sa Taif, at ito ay merong napakalaking kulay puti at makintab na bato na pinakintab ng mga tao sa paglipas ng mga panahon. Ito si Al-Lat. Sinasamba siya sa Taif. So kung ang sikat sa Makkah ay si Hubal,
ang sikat naman sa Taif ay si Al-Lat. Ibig sabihin yung mga sikat na mga destinasyon ng mga lugar na ito, merong sikat din na sinasamba ang mga tao. At sumunod ay ang mga tao sa pagdakila nila kay Lot, sa rebulto ni Lot ay nag-aatang sila dito ng mga pagkain. Nag-aatang sila dito ng mga pagkain. Dito sila nag-aalay, dito sila nag-aatang ng mga pagkain. Ang sumunod ng pangatlo ay si Uzza. Si Uzza ay ang isa sa mga sikat maliban pa kay Hubal at kay Al-Lat. So, siya yung pangatlong sikat. Kung baga, kung merong dalawang sikat, pangatlo dito ay si Al-Uzza. So, siya ay nasa lugar ng Nakhla. At siya ay sinasamba ng mga tao dito. Ang Nakhla, sa pagitan nito ng Taif sa Makkah. Diba? Kung dito yung Taif, dito yung Makkah, dito yung lugar na kung saan kilala ang lugar ng Nakhla, at dito ang lugar na kung saan kilala ang sinasamba ng mga tao dito. Noon, bago ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumating upang magpalaganap ay ito ang tinatawag na Al-Uzza. Ito ay sinasabi ng mga historian na sa kalagayan ng parang balete o akasya. Para siyang balete o kaya akasya na sinasamba ng mga tao na kung saan ay humihingi sila dito ng baraka. Ibig sabihin, lalapit sila dito, magbabiyahe sila, magta-travel, kakausapin nila yung puno na yun o yung sinasamba na yun, hihingi sila ng kayamanan, hihingi sila ng kaligtasan, palunas sa gamot, o ano pa mga pangangailangan nila. Ito yung mga awthan. Ano bang kaibahan ng awthan sa sanam? Ano po ang kaibahan ng awthan sa sanam? Kasi sa mga Arab, meron yung tinatawag na awthan, meron yung tinatawag na sanam. Sanam, ito yung mas kilala sa tawag na rebulto. Nasa katayuan ng tao o nasa itsura ng tao, hayop o ano pa mang alam natin na ginawan ng rebulto. Halimbawa, estatwa ni Pedro, estatwa ni Juan, yan ay sanam. Pag awthan, dinadakila din ng mga tao pero not specifically na rebulto. Halimbawa, balete, o kaya nuno sa punso, mga bato dyan na kumikintab kapag madilim, tapos pag maaraw, kulay red, mga dinakila na ng tao, yun yung hindi siya rebulto, kundi awthan. So ito ay ito yung kalagayan ni Uzza. Pangapat ay yung tinatawag na Manat. Manat, ito ay nasa lugar ng Kadid. Ang Kadid, sa pagitan ng Makkah at Madina. Sabihin, Makkah at yung Madina na merong layo ng 500 kilometers, sa gitna nito ay merong lugar na tinatawag na Kadid. At ang sinasamba ng mga Arab dito noon ay ang tinatawag na Manat. At tinuturing ito ng mga Arabo na maaring isa sa pinaka matandang relihiyon ng nakagisnan. Isa sa mga tinuturing na matandang relihiyon bukod pa kay Hubal. So, ang punto dito, nang dumating si Qusay ibn Kilab, dala-dala ang bagong impluensya, rebulto, at nagtulak sa tao na gawin din ang mga bagay na ito. Ang mga Arab, bawat tribo nagkaroon sila ng rebulto, bawat lugar nagkaroon ng rebulto, o bawat bahay nagkaroon ng rebulto, o bawat tao may specific na rebultong ginagawa. Meron silang napakaraming rebulto. Kaya nga nang sinakop ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah at walang naging nagkaroon na digmaan at gulo, at binuksan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kaaba, dito ay inilabas ang mga rebulto. At ang rebulto sa araw na yon ay umabot ng 360 na uri ng rebulto, at ito ay pinasunog ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong si Qusay ibn Kilab ay may impluwensyang tao na nagdulot ng pagbabago na malaki sa naging kabihasnan ng mga Arabo. Kasi ang mga Arab, hindi nila alam yun noon. Pero nang dinala ito ni Qusay ibn Kilab sa kanila, ibig sabihin si Qusay ibn Kilab ang unang nagpasimula ng pagsamba sa rebulto at nagdala ng pagsamba sa rebulto mula sa labas ng Jaziratil Arab. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Diba? Sino man ang gumawa siya ng panibagong gawain
na masama, sayyatan falahu wizruha wa wizru man tabi'ahu la yanqus dhalika min ujurihim syai'a. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa ng masama, anumang uri ng masama, ikaw ang nagpasimula niyan, ikaw ang founder niyan, ikaw ang pioneer niyan, ang lahat ng sumunod sa iyo at susunod sa kanila hanggang sa huling araw ay magke-credit sa iyo. Ibig sabihin, meron kang percentage sa kasalanan nila. Halimbawa, ang unang pagpatay ay ginawa ni Abil? Kain? Abil? Kabil. So, ang unang pagpatay ay ginawa ni Kabil. So, ang mga sumunod na pagpatay ay i-credit yun kay Kabil. So, magkakaroon ng kasalanan. Yung unang gumawa ng kasalanan sa lahat ng gagawa na susunod nito. Unang nag-rape, unang pumatay, unang nagpasabog ng sarili. Ano ba? Lahat ng yan ay merong kaparehas ang lahat ng gumawa noon hanggang sa huling araw. Kaya katulad ni Qusay bin Kilab na siyang unang nagpasimula ng pagsamba sa mga ribulto, ang lahat ng sumunod sa kanya na gumawa rin ng pag-uutos ng pagsamba sa ribulto ay meron siyang percentage doon. Meron siyang percentage doon hanggang sa huling araw. Hanggang sa huling araw. So marami. Marami talagang problema. At sino mang gumawa ng magutos ng mabuti at magutos ng mabuti, ang lahat ng susunod sa iyo, meron kang reward. Nagutos kang magsala, yung nagsala, meron kang reward. Nagturo ka ng kaalaman, yung tinuruan mo, yung tinuruan ng tinuruan mo, meron ka pa ring reward. Nagturo ka ng sala, natuto yung sao magsala, yung tinuruan niya ng sala, natuto din, yung tinuruan nun, natuto din, meron kang reward. Nadadagdag yan sa good deeds natin sa ating hukay. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, ida mata ibnu Adam yung kata'amaluhu in lamin salas. So kapag namatay ang anak niya dan, mapuputol lang kanyang mga gawain maliban sa 3 at binanggit dito sadaqatun jariyah. At kabilang dito yung sadaqatun jariyah at ilmun yuntafa'u bihi. Kabilang ito sa mga patuloy na magdadagdag sa timbangan ng ating mga gawa. So kaya wag tayong magpasimula ng gawaing masama. Na tayo yung maging founder, tayo maging pinuno, tayo maging pioneer, sikat pa tayo, babanggitin tayo sa kasaysayan, si kapatid na ganito, siyang unang nagpasimula ng ganyan. Ano ba sasabihin natin? Masya Allah, wa'udhu billah. Pag mabuti, Masya Allah. Diba? Pag hindi ka aya-aya, a'udhu billah. No? So, wag tayong magpapasimula. Lalong wag tayong mamumuno. Wag tayong maging pioneer. Dahil itong si Qusay bin Kilab, siya ang nagdala ng pagsamba sa mga ribulto, sa lupain ng mga Arabo, sa lugar ng Makkah, at lalo na sa kung nasaan ang Kaaba. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit sa ibang hadith, sabi niya, pinakita sa akin ng Allah ang impyerno at nakita ko si Qusay ibn Kilab. Nakita ko si Qusay ibn Kilab na umiikot at hila-hila niya ang kanyang lamang loob. Hila-hila niya ang kanyang loob. Siya ang nagpasimula ng pagsamba sa ribulto. Siya ang nagpasimula ng pagsamba sa ribulto. So ito ay kaalaman na malaki talaga ang dulot at epekto ng impluensyang sinasabi. So tandaan nyo, si Qusay bin Kilab, wala naman talaga siyang impluensya sa Makkah para pamunuan ng maraming tribo na nakakaangat sa kanya, lalo na ay hindi naman siya ganun ka-impluensya, pero malaki ang naging epekto at naging bintahe niya nang maging manugang siya ng ma-impluensyang tao sa Makkah na si Hulail. At hindi lang nagtatapos doon, ay naging pinuno pa siya at pinasimulan niya ang mga gawaing may karangalan kung ituring, tulad ng Darun Nadwa, tulad ng Sikayatul Hajj, o yung liwa, yung mga gawaing mabubuti na sa pamamagitan nito, tinitingala siya ng mga Arabo sa labas ng Makkah. Yung mga Arabo sa labas ng Makkah, tinitingala nila siya dahil nandoon siya sa lugar ng bahay ng Allah at siya ang mayroong malaking impluensya at kapangyarihan na nagpapatakbo ng mga gawain na yun sa loob ng Makkah. Kaya madaling tinanggap ng mga tao ang pagsamba sa mga ribulto dahil yung pinuno nila ang nagpasimula. Di ba? Kaya pag pinuno ka, ikaw yung nagpasimula, madali ang impluensya. Madali ang impluensya. Ay may kasabihan ng mga ulama. Simpani minan nas. In salahu, salahan nasu ma'ahum. Wa in fasadu, fasadan nasu ma'ahum. Al-ulama wal umara. Sabi ng mga ulama ay dalawang
sangay, dalawang grupo ng mga tao, kung mapapabuti sila, susunod na magiging mabuti ang mga tao sa kanila. At kung sila ay magiging masama ang mga nasasakupan nila. Sino yung dalawa na yon? Ang mga ulama at ang mga umara. Ibig sabihin yung mga pinuno na namumuno sa mga Muslim at yung mga pinuno sa pangrelihiyong usapin ay kung magiging mabuti sila, maraming magiging mabuti sa mga nasasakupan nila. Kung magiging masama naman sila, magiging masama ang marami sa nasasakupan nila. So ito ay aral sa atin na malaki ang tulong at epekto ng impluensya, lalo na kung ito ay nakikita nating mabuti pero hindi pala mabuti. At ito ang nangyari sa isa sa makasaysayang tao sa buhay ng mga Arabo, si Qusay ibn Kilab. Tandaan yung pangalan niyan, Qusay ibn Kilab, ito ay hindi makakalimutan sa kasaysayan ng mga Arabo bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binabanggit sa mga aklat ng kasaysayan, binanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babanggitin ang kanyang pangalan hanggang sa huling araw, hindi dahil sa mabuting kanyang ginawa, bagkus sa pagbabago na nagpabago sa buhay ng mga Arabo at gawain kahindik-hindik na pinagbabawal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang lineage ay ang kanyang tatay na si Muhammad, ang kanyang tatay na si Abdullah, na anak ni Muttalib, na anak ni Hashim, na anak ni Manaf, na anak ni Qusay, kasi nga si Qusay ay anak niya si Abdul Manaf, at na anak ni Kilab ibn Murra, na si Murra na anak ni Kaab, Kaab na anak ni Luway, si Luway na anak ni Ghalib, si Ghalib ibn Fihr, si Fihr na anak ni Malik na anak ni Nadir, at si Nadir na anak ni Kinana, si Kinana na anak ni Khuzaima, si Khuzaima na anak ni Mudrika, Mudrika na anak ni Ilyas, si Ilyas na anak ni Mudar, si Mudar na anak ni Nizar, si Nizar na anak ni Maad, at si Maad na anak ni Adnan. So yung lineage na binanggit dito, mula sa tatay niya na si Abdullah hanggang kay Adnan, doon ay sigurado yung lineage na yun. Sigurado yung lineage na yun. Ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod ng mga lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sigurado yun. So, mula kay Adnan hanggang kay Propeta Ismail, at mula kay Propeta Ismail papunta kay Propeta Abraham, at mula pa kay Propeta Abraham hanggang kay Propeta Adan alayhi salam, lalo na yung mula kay Propeta Abraham papunta kay Propeta Adan alayhi salam, medyo malabo nang matrace kung ano yung sino-sino. Bagamat may binabanggit patungkol doon, ang ilan sinasabi na malabo na yung mga yun ay mabanggit pa ng mabanggit. Pero wag na nating bigyan ng mahabang pagkakakilanlan yun, kasi malaman man natin kung sino sila, hindi na yun magpapadagdag ng iman natin. Nadagdag ba yung iman natin kung malaman natin? Malaman natin, para sa kaalaman natin, binabanggit natin ito, na yung tao na pinag-aaralan natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung uri ng tao na binabanggit ang mga lolo, ang mga ninuno niya, hindi pa siya pinanganak. At lalong, kung ang mga lolo at mga ninuno niya ay detalyado ang kanilang mga naging buhay sa mundong ito, lalo na kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya marapat sa atin bilang isang tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi man natin nakita ang Propeta Muhammad, hindi man natin siya narinig, hindi man natin siya nakita ng personal, at hindi man natin nakita ang kanyang pamumuhay, at hindi natin narinig ang kanyang mga pananalita, pero naniwala tayo sa kanya. Ito yung pinaka mahirap na paniwalaan minsan. Pwede ka bang maniwala sa tao na hindi mo nakita? O kaya naman hindi mo narinig? Kadalasan sa atin kasi ay kailangan makita muna ng mata para maniwala. Kailangan marinig muna ng tainga. Kailangan makasama ko muna. Kailangan may mga tao munang magsabi. Pero yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminin man natin hindi ay minamahal natin, hindi naman natin nakita, hindi naman natin direktang narinig. Hindi naman natin nakita ang kanyang pamumuhay. Pero maniwala tayo hindi kapag nasa atin ang pananampalatayang ito, pagpapasalamat natin na tayo ay naging tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na isa itong karangalan sa atin, na kahit ang mga sahaba ay nagtataka sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabanggit niya yung mga taong hindi niya nakita, habang kasama niya yung mga taong nakakasama niya. Diba? Yun yung
ipagtataka mo minsan, paano kung kasama mo yung isang tao, tapos binabanggit niya yung iba. O, di ba? Mahirap yun. Ibig sabihin, kapag binanggit niya yung iba, merong something doon sa tao na yon. Pero Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabanggit niya ang mga taong hindi naman niya nakasama, hindi naniwala sa kanya ng direkta, at ito ay bagay na dapat na ipagpasalamat natin bilang isang Muslim. So inshallah ay dito nagtatapos ang ating pag-aaral patungkol sa araw na to dito sa kasaysayan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung meron po kayong paglilinaw at tanong ay